Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunod. Sensitibo po ang istoryang inyong matutunghayan. Dito, hindi ka na nadadala mo po ko dyan. Hilig ko na po kasi magnakaw, hindi ko na mapigilan. Na para po bang pag nakita ko na yung bagay na yun, gusto ko na kunin. Pero nangyayari sa mga eskwelahan, barangay at tahanan. Saglit lang po kinukuha ng biktima ko yung bagay na yun. Tapos kukunin ko na po kaagad. Ganun ako kalupet, deng. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang magulang kapag natuklasan niyang ang kanyang anak paulit-ulit nang nagnanakaw? Mabait naman po magulang ko. Nabibigay niya naman po gusto ko. Kaso, lagi pong wala sa bahay magulang ko. Ang ipinadala sa aming programa, humihingi ng tulong sa barangay daw kasi nila sa Camarines Norte. Kaya dito, hindi ka na nadadala mo po ko dyan. Sa kadigdaan. May malaya raw gumagalang magnanakaw. Dito po siya dumadaan sa bintana na yan. Nakita ko po siya, hindi lang po siya yung nabiktima niya, marami rin kami. Nakita ko po siya, may dalang cellphone, dalawa, nilagay po sa bag. Hindi ko na po kasi alam gagawin ko hindi ko na mapigilan yung pagnanakaw ko. Ito raw ang 16 anyos na anak ni Nanay Pauline, si Ara. Hindi niya tunay na pangalan. May unti po akong tampo sa magulang ko kasi parang pinapabayaan po ako. Pumayag ang mag-ina na magbigay ng panayam kasama ang kinatawan mula sa MSWD. 16 years old pa lang po ako pero 3 milyon na po ang nanakaw ko. Di lang po ako nahuhuli kasi bata pa lang ako. Kaya ako ginagawa yung paraan na yun para makapagnakaw kasi bata pa lang ako. Turing ko po yung sarili kong expert sa pagnanakaw. Inamin ni Nanay Pauline, malikot daw talaga ang kamay ng kanyang anak. Nung nasa school po siya noon, tapos nag-iiyak po siya, grade 4 pa siya noon. Tapos nakita ko po, may kinuha pala siyang laruan, tapos ninakawan niya nga yung kaklasmate niya, tapos yun, kapag iiyak niya, dun lang siya ibabalik yung laruan. Talagang hindi ko na siya mapigilan talaga yung pagnanakaw ng anak ko. Parang talagang wala na akong control kahit anong pagsabihin ko man, pero ganun pa rin talaga. Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Yung nakuha ko na po, parang baliwala lang. Parang natutuwa po ako kapag nakakapagnakaw ako. Ilalagay ko po sa panty ko para hindi po manakaw. Matapos nun, sunod naman daw nangupit ng pera si Ara. Hindi ko na po kasi alam gagawin ko hindi ko na mapigilan yung pagnanakaw ko. Tinuturing ko po yung sarili kong expert sa pagnanakaw. Yung nakuha ko na po, parang baliwala lang. Po, nakita ko po sa panty niya, tapos yun, kahit nahuli ko na po, deny pa rin na deny na hindi niya daw kinuha, pero ando na yung ebidensya na siya talaga yung kumuha. Kaya pag-uwi po namin sa bahay, pinagsabihin, halo ko na rin po para nang sa ganun, madala po siya. Pero parang hindi po siya nadadala. Parang nangyayari, nagiging motivate pa siya araw-araw sa pagnanakaw niya. Parang hirap pong kontrolin. Kapag hindi na raw mapirme si Ara, kinakabahan na si Nanay Pauline. Parang nangyari po, parang hindi po siya makapakikili. Kinakamot niya ulo niya, kinukotkot niya po yung mga kuko niya. Tapos ang nangyari, parang hindi po siya mapakali para pong balisa. Pag nakakakita po ako ng bagay na gusto ko kukunin ko po siya. Hindi ko na nga po alam sa isip ko kung bakit ganun. Pag naiinggit po ako, parang gusto ko po kunin yung isang bagay. Pag di ko po nakukuha, naiinggit po ako. Hanggang hindi na lang gamit ng mga kaklase ni Ara ang kanyang pinagkakainteresan. Dumating po sa punto na pati yung gamit ng kapitbahay namin, ninanakaw ko na po. Na para po bang di ako naawat sa sitwasyon nila.
pati na ang mga ari-arian ng kanilang mga kapitbahay. Hindi ko na po alam kung ano na po nangyari sa anak ko. Siguro kung nakakamatay po yung hiya, baka siguro po namatay na rin po ako sa perwisyo na ginawa po ng anak ko. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, magbago ka na kasi tayo lang naman yung magkakampi dito. Sino ba ang kailangan mong masandalan kundi tayo lang magkakapamilya. May nangyayari po na isang bagay na bakit hindi ako makatulog sa gabi. Kasi iniisip ko po yung bagay na yun. Bakit ko nga po ba ninakaw yung isang bagay na yun? Hindi ko na po maintindihan sa sarili ko. Natatakot na po ako sa nangyayari sa akin. Hanggang sumangguni na ang mga magulang ni Ara sa barangay. Time na po yun. Dinala po ako ng nanay ko sa barangay para tumingo na po ako. Ang bala ko po sana na wag na po sanang mangyari yung mga ganun. Kaya ang ginawa ko, gusto ko na lang po ikandado na lang po sa bahay namin sa likuran. Nang sa ganun, wala na pong naperwisyong tao or mga kapitbahay namin na napeperwisyo po ng ano ko. Ang hirap na po kasi nilapit ko na po siya sa DSWD. Pero ayaw naman po tanggapin. Ang sabi po kasi, minor de edad daw po, kaya hindi daw po pwedeng ikulong ng ganong age. Kaya po, ayun na lang po yun na later akong bagay na dapat gawin para mapatino po yung anak ko kahit na ganun po yung sitwasyon. Dahil sa isinagawang counseling, natigil ang pagnanakaw ni Ara. Gumaling naman po ako ng 1 taon kaso hindi ko po talaga mapigilan eh. Dati po, nagnanakaw lang akong cellphone, barya-barya. At hindi na lang laruan, cellphone o barya ang kanyang pinapatulan, pati na pagkain. Pero ngayon po, malaki na po yung ninanakaw ko. Mga papel na po at saka mga pagkain. Na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Hindi ko po mapigilan yung pagnanakaw. Ang nangyari, inaaksyonan ko po, ginagawa ko pa rin siya. Kahit hindi ko po siya isipin, nagagawa ko pa rin siya basta nakakapagnakaw lang ako. Nagpasok po ako dun sa bintana tapos hindi ko namalayan. Mahal pala po yung nanakaw ko. Yung nakalkal ko po yung gamit na yun, mamahalin po siya. Tapos parang ang saya-saya ko po yun, yung nakalkal ko po yun. Parang gumagaan po yung pakiramdam ko kapag nakakapagnakaw ako. Yung tipo na parang kapag nakaw ako, mawawala yung problema ko sa buhay. Ibinabalik naman ang mga ninanakaw ni Ara. Ang dahang ito, nilooban ni Ara. Tapos po dumating sa punto na pinablatter ako ng may-ari ng tindahan. Tapos yung nabalik ko po ay 200 lang. Yung tipo na parang kapag nakaw ako, mawawala yung problema ko sa buhay. Minor de edad lang po ako kaya ay yung advantage ko. Hanggang ipinablatter siya ng may-ari ng tindahan. Tapos po dumating sa punto na pinablatter ako ng may-ari ng tindahan. Tapos yung nabalik ko po ay 200 lang. Pero dahil menor de edad, nakalaya si Ara. Minor de edad lang po ako kaya ay yung advantage ko. Para magtanda ka. Pero si Nanay Pauline, punong-puno na raw sa kanyang anak. Tumating po sa point na kinalbuhan na po siya para madala-dala po siya kahit papaano. Pero parang hindi pa rin po talaga. Parang sakit na ng katawan niya yun. Pero hindi ko kasi alam kung anong sakit niya. Kaya ang nangyari po, talagang pinagmamalupitan ko. Ay, ang nangyari, mas lalo po siya nagiging malupit sa pagnanakaw. Kung hindi ka talaga mapatino, papalasin talaga ng hindi ka na talaga makaparwisyo dito sa kapitbahay natin. Ang laking abala kasi ng ginagawa mo eh. Kaya yun, ang nangyari po, gusto ko na po siyang palayasin. Pero ang nangyari, andito pa rin sa bahay. Hindi ka na nadadala ko ka dyan. Nakadidakita. Kinadena ko na po yan. Naging matino po siya. Kasi ang hirap po talaga kapag lagi po siyang umaalis. May mga bit-bit na po siya mga bagay na ninakaw niya. Kaya ayun lang po natitira kong paraan para po patigil po yung pagnanakaw niya, yung ikadena po siya nang wala na po siyang maperwisyong tao. Pero ang nangyari, natatakasan pa rin po ako. Kaya po ang nangyari, yun, laging wala. As pagbalik dito, may mga gamit na ninakaw na. Ngunit itong si Ara, likas na walang kadala-dala. Muli na naman siyang umatake.
Kasi po ang nangyari, dumating na po sa point na huling-huli po siya mismo ng kapitbahay namin. Tapos ang nangyari, meron po siyang dalang itak. At grabe, hindi na po namin siya kilala talaga. Parang hindi na po siya yung dati naming anak na mabait. Nahuli na siya sa akto. Kahit po nahuli na po yung anak ko, at talagang inulit pa talaga niya. Parang ang sarap bigbasan talaga ng ganong anak. Parang gusto ko na nga pong ikahiya yung anak ko kasi sobrang po yung pagnanakaw niya. Ito po yung cellphone na ninakaw niya. Dito po nakalagay. Tapos ang nangyari po, dito po, ito pong pintuan na to, tinutulak niya lang kasi maano po kasi to madali lang po mabuksan. Tapos ang nangyari po, papasukin niya po yung bahay, tapos bigla na lang po niyang kukunin itong cellphone na to. At grabe, napakamahal na itong cellphone to, abot po to ng 20,000. Buti na lang, nasave pa namin, tapos nabalik pa namin sa may-ari. Pero kahit nahuli na, umulit pa, pinagnakawan. Sabi daw po, babarilin na daw po yung anak ko kapag inulit pa po. Nangangamba na po ako doon kasi nga po, baka nga po mangyari po yun, baka patayin na po yung anak ko nang hindi po talaga mapigilan yung galit nila. So, ang sabi ko naman po, isa na po, mabad po nila yung pasensya nila kasi hindi ko na nga rin po mabigyan ng pangaral yung anak ko, lalo lang po nagiging pasaway. Hanggang humingi na nga ng tulong ang mag-ina sa aming programa. Kaya nga po ako humihinging tulong kasi para gumaling sitwasyon ko. Ayoko na po makaperwisyo ng iba kasi naawa na po ako sa sarili. Kasi hindi ko na po mapigilan yung pagnanakaw ko. Lalo na po sa magulang ko, naaawa po ako. Hindi ko na po talaga mapigilan sarili ko kasi gusto ko na pong magbago. Ngayon lang po namin nalaman na tumigil po pala siya sa pag-aaral. So, ang nangyari po, ang tendency, nagkaroon po siya ng kaibigan na tinatawag na kaibigan niya na talaga namang out of school youth din. Kaya naman, siguro, maaaring na-impluwensyahan siya ng kanyang barkada, kaibigan. Kaya nagkaganon yung sitwasyon niya. Para may udyok baga. Nitong Biyernes, sinamahan sila ng aming team para magpatingin sa isang psychiatrist. Ang tanging gusto ko lang po ay matulungan yung anak ko. Wala naman po akong hinihiling na iba pa na gumaling siya. Pagkatapos ng check-up, na-diagnose si Ara na merong bipolar disorder. Nagkaroon po siya ng bipolar disorder with psychotic figure po kung saan talagang magiging pasaway siya na bata. Every time na nakakakita siya ng mga bagay na talaga namang kakaroon niya ng interesan, talaga namang magkakaroon siya ng interest para talaga gawin yon or nakawin yung isang bagay kahit na sa tingin naman niya ay mali, nagiging maganda para sa kanya. Kasi naging mas magaan yung pakiramdam niya kapag nakakapagdaaw siya at nakakuha siya ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Mas lalo po siyang lalala kapag hindi po natin inaksyonan yung ganyang sakit, no? Mahirap kasi sa ganung bagay, mas lalo siyang magiging malupit, mas lalong gagawin yung mga masamang bagay kahit naman na alam natin at gawin, pero gagawin niya pa rin kasi ayun yung gusto niya at ayun nakasanayan niyang behavior, no? Hindi lang gano'n ang pagnanakaw ang maaari niyang gawin. Makasakit siya ng ibang tao para lang makuha yung mga bagay na gusto niya o gusto niyang maangkin. Kaya mas maganda talaga na pag may ganong sitwasyon, mas magandang dalhin agad sa clinic tapos bigyan ng magandang medicine at talagang kailangan tong gamutin habang maaga pa kasi habang tumatanda yan, mas lalong pahirap ng pahirap at mas palaki ng palaki yung kanyang gastusin at mahabang medicine ang kailangan niyang gawin para nang gumaling siya. Pag alam natin na ganun yung ating anak, mas paganda na talaga bigyan natin siya ng pagmamahal na sapat at talaga namang mararamdaman niya na sa ganun, yung mga bagay na hindi na dapat gawin ng isang bata ay hindi niya gagawin basta may saktong aksyon at pagmamahal ng isang magulang. Gumaling siya. Tapos po, hindi ko rin po kasi alam kung hanggang kailan po ba siya magiging matino or panandalian lang ba yung ganong sitwasyon. Kasi maisip talaga. Ang gusto ko lang talaga, gumaling po siya permanently. Kung magpapagamot po ako, inom po ako ng gamot na pinapainom sa akin
para sa ganun na maging matino na ako. Bilang tulong sa kanila, sinagot na rin ang aming programa ang susunod na 5 session. Nagpapasalamat po ako sa KMJS kasi po sila na ang sasagot sa paggamot ko. Samantala, si Ara humingi ng tawad sa kanyang ina. Ma, sorry po sa lahat. Sorry kung nasasaktan dito anak kasi para rin naman sa'yo yun. Para maging matino ka na. Sorry kung sinasaktan kita palagi ha. Ang gusto ko lang naman kasi maging matino kang anak. At paglaki mo is malayo ang mararating mo. Kanyang mga kamay, gagamitin daw niya para maisakatuparan ang pangarap niyang maging arkitekto. Mataas po kasi yung pangarap ko gusto kong maging architect. Para po makatulong sa pamilya ko. At ayaw ko rin po yung mga kapatid ko nakikita silang walang makain. Mga kondisyong katulad ng sa kanya, may tamang tugon. Kung may mga robot na parang tao o aso, Hindi ko po naakala na may ganito po akong talent. meron ding tao na feeling robot. Yung 1-year-old pa lang po ako, nakitaan na po ako ng mga magulang ko. Kilalanin siya. Sa Surigao del Sur, may lalakayang gayahin ng robot. Marunong daw po akong sumayaw, marunong rin daw po akong tumambling. Aakalain mong miyembro siya ng mga robot sa Transformers. Ngayon ko lang po na-discover na kaya ko pala po mag-sumayaw na parang robot. Nariyang inaangat at pinapagalaw niya ang kanyang shoulder blades. Hindi ko po naakala na may ganito po akong talent. Napapaikot rin niya ang kanyang leeg at na-e-expand ang kanyang rib cage o tadya. Ang galing, parang robot. Parang di tao, parang AI lang lupit. Si Mike na binansagan ngayong si Optimus Vibe. Kaya ko pong palitin yung tiyan ko. Kaya ko rin po iipit yung ilong ko. Ko rin po pagalawin ang likod ko. Bata pa lang daw si Mike, batak na siya sa pagbabanat ng buto. Bata pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Nangangalakal po ako ng mga bote-bote para po makatulong sa pamilya. Para daw po akong robot sa nakakakilala sa akin. Sabi ko, hindi po. Tao po ako. Baka ipadala niyo ako sa mga alien. Ayun po, sinabi ko po sa kanila ng pabiro. 3 years old pa lang po ako. Marunong na po ako tumayo sa aking paa. 3 years old pa lang po ako. Namatay na po yung tatay ko. Yung nanay na lang po yung kasama ko sa bahay. Kaya po yun, kahit pa paano natutulungan ko po yung nanay ko. Kasi po yung basura, nakakagawa na rin po yun ng pera. Kaya yun, kahit bata pa po ako, tinatsaga ko na. Para matulungan ko po yung nanay ko. Bawat kalakal na binibit-bit ko. Hanggang sa nadiskubre na lang daw niya na hindi lang pagbubuhat ang kaya niyang gawin. Doon ko po na-discover na may talento po pala akong tinatago. Nababali-bali at nagagalaw-galaw rin pala niya ang kanyang mga buto-buto. Unang natutunan ko po, nung 8 years old pa lang po ako. Una ko pang pre-practice yung kaliwa kong braso at sunod yung kanan. Binanat na rin ni Mike ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kaya yun po, na-master ko na po siya hanggang natutunan ko na. Hindi po siya masakit, lagi nagiging masyado comfy. 6 years old pa lang natutunan ang paggalaw ng tiyan ko. Ba, pinagbihi ko yung anak ko sa mulawin.
Para kasi siyang ibon na lalabas yung buto sa likod niya. Sabi ko, wala namang pakpak pero ang galing ng likod niya. Baka totoo sinabi ni mama na pinaglihi ako sa pusa. Siguro pinaglihi rin ako sa baboy at sa kabayo. Pwede rin pong unggoy kasi po umakyat po ako sa puno. Hanggang naisipan na raw ni Mike na magpakitang gilas online. Kaya yun, sinimulan ko po mag-TikTok para may ma-discover sa akin. Na-amaze po kami kasi siya lang po yung nakita namin ganun. Kakaiba po talaga siya. Mamangha po ako, kakaiba po yung galaw niya. Para po siyang robot kung kumilos. Ang bali-bali ng kanyang buto, hindi raw nawawala ang agam-agam sa kanyang dibdib. Nakabahan po ako, baka may komplikasyon ako. Kaya ganito po ako kumilos, parang robot. Kinakabahan po ako, sana wala pong pangit na result. May problema pala ang kanyang katawan. Hindi pa po kasi ako na hospital kahit kailan. Kaya bigyan po ako ng pagkakataon na mapatignan. Papatignan ko nga to hanggang sa ganun. Kaya dinala siya ng aming team sa isang orthopedic surgeon. Nung nalaman ko po yung kalagayan ko, nanghihina na po ako. Si Mike, posible raw merong EDS. Meron siya tinatawag na ADS, kumbaga, itong sakit niya is talagang inborn na, which is nasa genetics siya na talagang pag pinanganak siya, ganun na yung kanyang structures ng kanyang buto, kaya naman talagang stretchable at hindi basta-basta nababali. Pero ito yung hindi dapat natin baliwalain kasi ito ay napaka-rare lang at saka yung buto niya ay madaling mabali once na nagkaroon ng maling pag-flow ng kanyang katawan. Kaya magandang paalala na hindi dapat basta-basta ang pag-iikot ng ating katawan, mga buto, kasi mahirap kapag ito ay nagkaroon ng fracture sa buto. Dali rin daw magkapasa ang kanilang mga balat at ang kanilang mga sugat mabagal gumaling. Madaling ma-dislocate ang kanyang buto, madaling mabali, at madaling ma-stretch ang kanyang balat. At yung kanyang skin, makikita naman sa aking observation na madali siya magkaroon ng sugat. Kumbaga, hindi normal ang kanyang balat, ang kanyang buto. Kaya ganun yung kanyang flexibility. Talagang mahirap kapag ito ay nagkaroon ng aberya once na mali siya ng pag-unat ng kanyang katawan. Pang lunas sa EDS ngayon. Gayunman, maaari raw itong madaan sa therapy. Yung ganitong sakit, wala pang ganun lunas kasi bibihira lang yung ganitong sakit. Parang 1:1,000 talaga. Parang 0.1% talaga ang chance na magkaroon ng gantong sakit. Rin ang sakit ang isang tao. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin talagang medicine do. Pero wag kayong mag-alala. Sa case niya, talagang kamangha-mangha talaga yung mga nagagawa niya. Pero hindi lahat ng tao ganun ang kayang gawin. Okay? May iba't iba tayong genes at ang dapat gawin ni Michael is talagang magkaroon siya ng pag-aalaga sa katawan kasi yung kanyang tiyan, every time na maggagawa siya ng mga gaya ng pinagagawa niya na parang robot is talagang mababali yung kanyang buto at maaaring mapunit ang kanyang tiyan kahit na wala siyang gagawin, okay? Babala ko lang sa mga nakakanood neto na huwag gagayahin yung ginawa ni Mike kasi delikado kasi hindi naman lahat ng tao is parehas ng genes, okay? Huwag niyong gagayahin kasi iba't iba tayo ng katawan, ng type ng skin or ng katawan. Kaya babala lang ito sa mga bata, sa mga adult na hindi dapat to gawin kasi hindi kayo pwedeng gagawa nito. Binigay po ng Panginoon ito eh. Kahit po sabihin ng doktor na delikado to. Thank you na rin po kasi binigyan ako ng talento. Hindi naman po siya masakit kaya normal lang po siya. Hindi lahat ng kahawig ng robot, makina. Mga kabarako, ang video na napanood nyo ay para di lamang. At kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at click ang notification bell para lalo kang updated sa ating mga videos. At syempre,
Kung ang video na to ay good vibes lang walang mapipigaw, no? Okay? Huwag mong kalimutang i-like ang video na to at pag-comment na sa baba kung saan ka nakatira sa Luzon, Visayas, or Mindanao. Yun lang mga barako, maraming salamat sa suporta. Peace lang, okay? Bye-bye! Dito po siya dumadaan sa bintana na yan. Nakita ko po siya, hindi lang po siya yung nabiktima niya, marami rin kami. Nakita ko po siya, may dala po siyang dalawang cellphone. Ang hilig ko na po kasi magnakaw, hindi ko na mapigilan. Saglit lang po kinukuha ng biktima ko yung bagay na yun. Tapos kukunin ko na po kaagad. Ganun ako kalupet, deng. Mabait naman po magulang ko. Nabibigay niya naman po gusto ko. Kaso, lagi pong wala sa bahay magulang ko. Yung time na po yun, dinala po ako ng nanay ko sa barangay para tumino na po ako. Natatakot na po ako sa nangyayari sa akin. Na para po bang di ako naawat sa sitwasyon nila. Kahit malungkot na po yung may-ari ng tindahan, tapos ang saya-saya ko pa rin po. Minor de edad lang po ako kaya ayun yung advantage ko. Batang-bata. Pasok pa. Nakaligid pa. Kunin mo yung radyo. Ako rin yan. Para po makatulong sa pamilya ko at ayaw ko rin po yung mga kapatid ko nakikita silang walang makain. Mataas po kasi yung pangarap ko gusto kong maging architect para naawa na po ako sa sarili ko kasi hindi ko na po mapigilan yung pagnanakaw ko, lalo na po sa magulang ko. Naaawa po ako kasi hindi ko na mapigilan sarili ko. Hindi. Kamot ulo. Hindi. Tatigo. Tatigo. Malungkot. Okay, kamot sa ulo. Malungkot pa din. Okay. Walang matak lang. Okay na. Go. Okay, dito. Go. Kaya ko rin po iipit yung ilong ko. Kaya ko pong paliitin yung tiyan ko. Go. Kaya ko rin po mag-study. Okay. 1, 2, 3, go.